Suplak po ang mga talunan dito po sa sinabi ni Representative Guanzon. Impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Kadami-dami ng problema ng bayan. Unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Trabaho ba yan ng House of Reps? Ang mag-audit ng confidential funds? Eh kayo nga dyan, extraordinary expense yun. Pinipirmahan nyo lang, walang resibo eh. Di ba totoo? Oh yan, nabuko tuloy kayo. Kayo ang may mga anomalyang ginagawa dyan sa Kongreso. Meron pong isiniwalat ang Duterte Youth Party List representative na si Ronald Cardema. Bakit hindi magsalita itong mga kongresista ng Kabataan at Gabriela na laging nagrarally patungkol sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan? Bakit kung mismo miyembro ninyo ang ginahasa ng kapwa ninyong miyembro, hindi kayo makapagsalita ngayon? Ito po dapat ang tinututukan po nila ng pansin pero binabaliwala po na dahil involved po dito ang kanilang mga leaders. Wala pong ginawa ang Gabriela at ang Kabataan Party List para po tulungan itong di umano'y pinagsamantalahan ng kanilang mismong mga leaders. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Hanggang kailan po kaya magiging salot ng lipunan ang paningin po ng tao dito po kay Raul Manuel at saka kay Franz Castro? Dahil mga lodi, mukhang hindi po sila makapaniwala na sila po'y natalo. Yan po ang datingan dito mga lodi. No? Eh hindi daw po sila sumasang-ayon sa naging resulta po ng halalang ito. Pero ako mga lodi, sa tingin ko meron po talaga nangyaring magic dyan. Pero kung sila naman po din ang magre-reklamo, parang hindi naman po yata katanggap-tanggap. Na hindi po nila matanggap na sila po'y natalo. Para ang gusto po nila magkaroon po tayo ng recount. So eto mga lodi, pakita ko lang sa inyo ha. Sabi po kasi dito sa Newswatch Plus Philippines, look, Kabataan Representative Raul Manuel and ACT Teacher Representative Franz Castro filed a House resolution to look into the supposed irregularities in that midterm election. Sabi po dito ni Daniza Fernandez. Eto pong kuha na to mga lodi galing po sa Kabataan Party List. Talaga lang. Kayo pa talaga ang may lakas ng loob na maghain ng resolusyon para dito po sa nakita nating irregularities sa midterm election na to. Yung tipong talong-talo ka na, wala ka naman talagang habol, pero siya pa po, si Franz Castro at ito po si Raul Manuel ang naghahabol. So kaya ko po pinapakita sa inyong imaheng to, hanggang ngayon po kasi nagpapapansin pa rin po sila sa social media kahit hindi naman na po karapat-dapat dahil sila po ay mga talunan. Ito pa po yung mga representante, mga naging congressman na hanggang ngayon po ay ayaw tantanan si VP Sara Duterte ukol nga po dito sa impeachment case. Isa po dyan si Chua, si Raul Manuel na hindi naman po na kabilang sa 20th Congress at ito po si Brosas na hindi po matanggap ang kanilang pagkatalo. Ang tingin ko mga lodi, hindi po sila nakapasok kaya po nagngangawa tong mga to. So ito unahin po natin si Brosas about po dito sa ginagawa po niyang impeachment. Tanggap-tanggap kasi nga ang sabi nga natin, kailangan immediately or agad-agad magkaroon ng impeachment court, 'di ba? At matrial na ang vice presidente. Kasi hindi pa po 'yon napupulfill ng Senado ngayon at garapalan 'yon kung hindi nila gagawin 'yon. Bakit po nila minamadali? Kasi nga po mga lodi, hindi na po sila makaka-epal dyan. Wala na po silang karapatan, wala na po silang kapangyarihan na maki-epal pa po sa usapin nitong impeachment case kay VP Sara Duterte. Isa pa po dito, lagi pumapapel si Raul Manuel. Pakinggan nyo po mabuti ha. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na nag-a-attempt na i-dismiss na lang ang impeachment, yung articles of impeachment na nakarating sa kanila. With all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng posisyon ay yung pagtakal ng kahit anong articles of impeachment na lalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila handa kasi mas gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation, edi in the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? They have to review their functions and their mandate kasi hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang gagampanan based sa kung ano lang yung convenient para sa kanila. So, usapang functions o mandates.
Kumbaga kung ano po yung sinumpaang tungkulin. Dito po mga idol, nasupalpal o napahiya ito pong kampo nila Raul Manuel Brosas at saka ni Castro kay Representative Guanzon. Suplak po ang mga talunan dito po sa sinabi ni Representative Guanzon. Pakinggan nyo po mabuti kung usapang mandato po at trabaho o responsibilidad dyan sa Senado, ito ang inyong pakinggan, Raul Manuel. Impeachment is not going to work. Bakit nyo pa i-impeach si VP Sara? Sabi ko. Sa kadami-dami ng trabaho nyo, kayong mga senador at congressman, lalo na yung mga congressman, kadami-dami ng problema ng bayan, unahin nyo pa talaga ang pagpapatalsik sa Vice President. Sinabi ko na yan noon pa. Ano naman pala ang ebidensya nyo? COA? Nakita ko yung testimony ng COA auditor sa House. Nakita ko sa video Sinabi ba niya may final na disallowance? Hindi niya sinabi di ba mga Lodi? Wala po talagang makikitang anomalya dun po sa confidential funds na pinupush po nitong kampo nila Raul Manuel. Alam nyo mga Lodi, bakit po sila nanggagalite dito po sa impeachment kay VP Sara Duterte? Dahil nanganganib na po ang kampo na naman nila na mawala po sa mapa. Kung hindi po matutuloy ang impeachment kay VP Sara Duterte at naging pangulo po ito ng ating bansa, mabubura na po sila ng tuluyan. Kung sakali man pong napurnada po yung pagpapabura ng kanyang tatay dito po sa kampo po ni Joma o mga alagad po ni Joma, matutuloy na po yan kapag nanalo po itong presidente at yan po ang kinakatakot nila. Alam nyo naman mga Lodi na galit po si VP Sara Duterte sa sumisira po sa kinabukasan ng mga nare-recruit pong kabataan nitong mga tinaguriang leftist po ng ating bansa. At yan po ang sa tingin kong kinakatakot nila, kaya po atat na atat sila sa impeachment kay VP Sara Duterte. Kaso nga lang mga Lodi, hindi nga po pwedeng maituloy o maitawid dahil wala nga naman po talagang matibay na ebidensya ito pong binabato nila na impeachment kay VP Sara Duterte. Tuloy pa natin. Ang mga congressman lang doon sa committee na yon ang nag-interpret na yung amount of money na yon, 125 million na liquidated by VP Sara, the office of VP Sara, is an illegal disbursement and therefore a betrayal of public trust. Ang layo naman. Ang dami nyo naman dyan Sino ba nagsabi? Ang sabi ng mga congressman, na-liquidate niya yan in so many days lang, 125 million. Therefore, it's an illegal disbursement. Binuksan ang envelopes na liquidation receipts. Trabaho ba yan ng House of Reps? Ang mag-audit ng confidential funds? Kayo nga dyan, extraordinary expense yun, pinipirmahan nyo lang, walang resibo di ba totoo? Yan, nabuko tuloy kayo. Kayo ang may mga anomalyang ginagawa dyan sa Kongreso. Dapat kayo ang sumasagot ng mga yan dahil kayo ang may ginagawang katarantaduhan sa Kongreso. Diba? Sagutin nyo yung sinabi ni Atty. Guanzon. At tama po yung sinabi niya dito, no? Hindi naman na po trabaho ng mga kongresistang ito na mag-imbestiga about po dito sa confidential funds, mag-liquidate, etc. po. Naging na po itong House of Representatives Parang pumalit na po sila sa NBI, Police, Army, kung makapag-interrogate ang mga tao. Di napahiya po sila kay Tatay Duterte na bakit nyo ako tinatanong ng yes or no, hindi naman ka-investigador. Diba mga Lodi? Napakalayo na po sa kanilang tunay na trabaho na dapat po gumagawa po sila ng mga batas na makakatulong po sa ating mga kababayang Pilipino. Pero nga ito mga Lodi, dahil po sa pag-iinit po nila kay VP Sara Duterte at sa mga Duterte, nakakalimutan na po nila kung ano po talagang tunay na tungkulin nila bilang kongresista. Pero ito po talaga ang totoo nating topic dyan mga Lodi, no? Dahil sila po'y may ingay about po dito sa karapatan ng ating mga kababayang Pilipino. Dapat po nasusunod daw po ang boses ng ating mga kawawang kababayang Pilipino. Pero bakit dito? Wala kayong imik at tahimik kayo, Gabriela, Kabataan Party List, at ito pong kampo po nila Castro. So eto, meron pong isiniwalat ang Duterte Youth Party List representative na si Ronald Cardema. Ang nahingi ng tulong sa Comelec at sa Senado ng Pilipinas dahil siya po ay ginahasa ng kanilang leaders sa Kabataan Party List. Ginahasa daw po ng leader sa Kabataan Party List. Nanawagan yung miyembro ng Kabataan Party List at nahingi siya ng tulong dahil hindi siya pinapansin ng Kabataan Party List at kahit ng Gabriela Party List sa kanyang reklamo na siya po ay ginahasa ng kanilang leaders sa Kabataan Party List. Bakit hindi magsalita
itong mga kongresista ng Kabataan at Gabriela na laging nagrarally patungkol sa karapatan ng kababaihan at ng mga kabataan, bakit kung mismong miyembro ninyo ang ginahasa ng kapwa ninyong miyembro, hindi kayo makapagsalita ngayon? Ito po dapat ang tinututukan po nila ng pansin pero binabaliwala po na dahil involved po dito ang kanilang mga leaders. Ginahasa daw po di umano ng mga leaders ng Kabataan Party List itong babaeng nagsusumbong, mga lodi. Wala pong ginawa ang Gabriela at ang Kabataan Party List para po tulungan itong di umano'y pinagsamantalahan ng kanilang mismong mga leaders. Paano na yan? Kung dito palang hindi nyo matulungan ang mismong miyembro ninyo ng Kabataan Party List, paano na lang yung ibang mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa inyo? O di ba mga lodi? Ito po ang pinakamatibay na example o ebidensya na hindi po talaga sila para po sa mga kabataan at kababaihan, kundi po para lang sa kanilang sariling interes. O ayan mga lodi booking na po ang talagang tema nitong Gabriela at saka Kabataan Party List. Wala po talaga silang pakialam kahit sa mga kabataan, kababaihan, ang kanila lang po talaga pabagsakin ang gobyerno, lalong-lalo na po ang mga Duterte. Matibay na ebidensya, yan po dapat ang tinatalakay nila. Meron pong nagrereklamo na di umano'y ginahasa, pinagsamantalahan mismong kagrupo daw po nila o mga leader daw po sa Kabataan Party List. Ito lang ang hamon ko sa inyo, Kabataan Party List at saka Gabriela. Kasama na rin ito si Franz Castro. Kung totoo nagmamahal kayo sa mga kabataan, mga kababaihan, aksyonan nyo po itong reklamong ito. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Impeach pa more.